Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo, o Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, magmaluluyon kamo, subong ang inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpanghukom, kag ang Dios hindi man maghukom sa inyo. Hindi kamo magkondenar sang iban, kag ang Dios hindi man magkondenar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Dios magapatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa iban, agud ang Dios magahatag man sa imo. Ang ihatag sa inyo na sukob sing maayo, na dasok, na uyog, kag nagaawas. Kayang ginagamit ninyo nga talaksan para sa iban, amo man ang talaksan sang Dios para sa inyo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Dayawon ka, Ginoong Hesukristo. Aton first reading ginkuha sa libro ni Propeta Daniel, 14 chapters ini ang nabatian naton subong 9th chapter. So ara siya sa tunga-tunga ang istorya nga sang gindala na sila sa Babylon kasulod sa promised land. Disobedient sila sa Dios, gin-remind sila sa Dios, kung hindi ka mo mag-obey sa akon, malayas ka mo sa promised land. You own the land, but you will never possess it. Ti amo naman ni promised land, gin-promise mo ni sa amon nga, yes, absolute ownership, but conditional possession. Inyo ang balay. Own nyo. Pero does not mean matiner ka sa sinang balay. Kay malayas ikaw. Although ang imo ownership ara gihapon. Padalaan sila sang masakit, ipalaan sila sang famine, wala nag-ulan, wala gihapon sila. Nagpalangasawa sila sang pagano, nagsimba sila sa mga Diyos, unjust sila sa mga immoral sila, adultery. Ang promised land nga holy land nangin unholy. Pangud sang ila behavior. Ang worst ginkalimtan nila ang Dios. Magamo kamo sina, i-allow ko hambal sang Dios sa Biblia. Ang inyo kontrang atakihon kamo. Nag-abot ang Babylonians, primero Assyrians, ginatak ang north, tumba sila. 150 after, ginatak naman ang south, tumba naman sila. Judah. Kag ang ila mga leaders, una mga pari, kag ila hari, gin-decapitate gid sila. Wala na sila leaders. Ang leaders nila nga king, ginhimo nga sulugoon didto sa Babylonia. Ang leaders nila nga mga pari, ginhimo nga sulugoon didto sa Babylonia. Si Daniel, isa sa mga pamatanon, royal blood si Daniel, nga gindala sa Babylonia. Upod dia ang tatlo ya ka amigo. Kag dito sa Babylonia, ginhimo sila nga sulugoon. Kagamo ining story. Ang story nagasiling, do ano kabudlay kung ang current sang culture kontra sa imo lifestyle kag sa imo faith. Imagine na, si Daniel gusto mangin faithful sa Dios, bisan sa ilang mga sahi sang pagkaon, kag sahi sa pagsimba, gindala sila sa pagan culture, nga ginapakaon sila sang bawal sa mga Hudiyo. Anong himuon ni Daniel? Mangin faithful bala siya sa Dios, kaya hambal sang Dios, faithful ka mo? O mag-go with the current lang siya? Naamo ng tension sa libro ni Daniel. Ano ni? Bayaan nato ng Dios? Kang mag-upod sa culture. Daw ano kabudlay kay Daniel? Maglangoy pasaka kontra sa current. Okay lang kung wala current, makalangoy ka. Hindi ka maubusan kusog. Hindi ka mag-give up. Pero kung ibutang ka sa river nga nagahagunos, kaginahambalan ka, langoy ka pasaka, 5 minutes lang ka po ka na. Kamasiling ka. Hindi na ko give up na ko. Di ko na kaya. Maupod na lang ko sa current. Down the river.
amo kita sina currents sang materialism and atheism and all isms except baptism. Kaya ang baptism ay ism na pronami na ya. Pero yung mga materialism, communism, socialism, capitalism, kung ano da, extreme, feminism, kung ano pa da. Basta ism gani na, butang balon extreme. Almost, hindi tanan. Kag ibutang ka dira, ang tendency mo, give up. Sunod sa agos. Diin si Daniel nagkuha sang iya puwersa. Kung ako ibutang diri 5 minutes tapos na. Hambal yan, hindi ka magkaon baboy, kahit yung mga Hudiyo ay kaon baboy. Sadto nga tiyempo ha, kahit consider pang unclean. Patyon ka kung magkaon ka sila. Kita jutay lang nga mga inconvenience ang aton faith, gareklamo na kita. Nakaginuot sang simbahan. Hindi na ako magsimba. Laway ang choir. Why na dayon? Give up ka na dayon. Pero imagine na ninyo kung anong kabudlay ni Daniel. Mapamangkot, diin siya nagkuha sa iya strength. Higin sustain niya mo. Ginhaboy pa gani siya sa den of lions. Kay ginhisaan siya. Second in rank na siya, boy siya. Wala siya. May story ni Daniel para sa mga children's book. Punggan sang anghel sang Dios, ang baba sang leon. Wala nakaon si Daniel, ang nag-akusar sa iya, mutong gintagbong. Sila ginkaon, ga panaog pa lang ginakaon nila sang leon. Kita ko gid. Ti ara sa Bible. Ara sa Bible. Wala pa kadangat tiil nila. Ginasalo na sang leon. Nag-interpret si Daniel sang dreams ni Nebuchadnezzar, kag sang mga hari, kag primero na namian ang mga hari sa iya, sa ulihi lagas gid siya. Primero na convert ang hari, sa ulihi nagbalik, nagrelapse ang hari, Nebuchadnezzar. Nagbuang si Nebuchadnezzar, nagbuang. Ginakaon niya tanom, gahalab gid wala ka paligo. Nagbuang gid tungod sang power. Hambal sa Biblia, tungod sang handom ni Nebuchadnezzar sang power, manginsapat siya. Kag nagsapat siya. Pero naghinulusol siya. Gin-reinstate siya sa Diyos. So amoy ining culture nga kay Daniel, ang iya strength is in the promise of God. Ti kun promise dito pa matabo. Ti promise mo. Di pa man nasubong. Di lang iya strength. Sa power of the word of God, sa form sang promise, niya sustenara lang. Sustenara lang. Sa punta to may grasya. Pero kung wala ka nagatuo sini, mangita ka na sang iban pa nga pamaagi niya, saan pa na matabo? Diri na lang ko Hari diri sa pungsoy o bailan kaya hindi ka makaano sa promise ng Diyos mo. Pero si Daniel, hindi bailan hindi pagan hindi promise ng Diyos. Faithful lang kita sa Diyos. Susteneron niya kita. Kita, kung kaisa, kung hindi gani kita makatuon na sa promise ng Diyos, give up na nato ng Diyos. Dugay pa na imo. Diri ang luti realize nga naglala ka. Kay ang imo ginpatihan kontra sa ginahambal sa Diyos.
So manang lesson sa aton kabuhi, counterculture, kita din sa Pilipinas hindi pa. Sa Middle East, sa China, kag sa anong ila faith gid budlay-budlay gid. Kontra gid sa current dito, sa ideology, sa support, wala sila na suportahan mo. Kita may support pa di o hilway ka kita magmisa. Pributang ka ba sa lugar nga magmisa ka, patyon ka dayon, kung ano na panindugan. So nagsalig sila sa promise ng Dios. Ang aton diriya mga kailigbon, bugal na amo nang aton ya nga struggle sa aton diri pa ya sa Pilipinas daway na ya problema ang culture gid. So ang culture lang ang materialism amo naman. Pero ang promise ng Dios matuman. That's why hambal ni Daniel, Nebuchadnezzar, ang imo damgo amo ni ikaw ang ulo sang estatwa, gold. And the next nga kingdom, next nga kingdom. Tapos ang pinakaulihi nga kingdom, tiil nga lutak. Kag si pila ka adlaw may bato nga magaligid kag magahampak sa sinang tiil. Lagko nga mga hari, pero weak ang sa dalom niya. Matumba ina sang bato. Of course, si Jesus ang bato. Amo na siya. So padayon kita magasalig sa pulong sang Dios. Again, counterculture, ang aton culture, budlay, may mga adjustment kita, may mga prudent judgment kita nga ginahimo. Pero ay kita give up tungod sa promise sang Dios kag sa hope sa iya word. 3 things will last: faith, hope, and love. Of course, the greatest is love. Pero ang mag-sustain sa aton is faith, hope, and love. Mga pagkaon, mga power, mga kwarta, madula. Pero mag-sustain sa imo is your faith in God, your hope in His Word, and your love of God. Amo nang nag-sustain kay Daniel, kag sa sunod nga mga tinuig, nakabalik sa promised land, kag na-rebuild nila ang temple. Kita, bearer of hope sa sining kalibutan, kabayang aton mga kabataan, sa luon niya ini, hindi sila ma-frustrate, hindi sila mag-suicide. May Diyos. Hindi sila ma-disappoint, hindi sila mag-give up. Tudluan naton, pasa naton. Ang hope nga ini, bearer of hope kita, bearer of promise. Tudlo sa bata, mapatay kita iya, sila naman masustain. Tudlo naman, tubtub magabot si Kristo. Siling ni Kristo, kung magbalik ako liwat sa kalibutan, may pagtuo pa bala ang tao? Depende na sa aton. Kung mapasa naton inang hope and faith sa next generation. Amen. O Ginoong Hesukristo, gintukod mo ang imong simbahan, kag wala sang institusyon nga katangay sini. Sa kada adlaw, nagaselebrar sang misa, sa bugos nga kalibutan, nagatipon ang tao sa pagsimba sa Dios. Wala sang institusyon nga katupong sini. Bangod sini, gintuga mo kami, kag ginmanduan, magbantala sa ebanghelyo, kag mangin bearer of hope sa sining kalibutan, kag ang paggalaom, ngayara sa mga saad sa pulong sang Dios. Initanan ginapangayo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen.